para sa ating mga balita, sinimulan na ng House Ad Hoc Committee on the Bangsamoro ang botohan sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Pinagbobotohan ng mga miyembro ng komite ang bawat probisyon ng naturang panukala. Kaugnay niya, nagkasundo ang komite na gawing basehan ng pinakabagong draft BBL sa kanilang botohan. Ipagpapatuloy ng Ad Hoc Committee ang botohan hanggang Miyerkules. Natin ang pinakahuling detalye sa ulat ni Ara Perez mula sa House of Representatives Live. Maraming salamat, Ralph at Ria. Matapos nga ang 50 pagdinig at isang linggong pagkaantala ay nasa ika-5 oras na ang tuloy-tuloy na botohan dito sa mababang kapulungan ukol sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Sa isang chance interview kay Ad Hoc Committee Chair Rufus Rodriguez, bago pa man magsimula ang pagdinig, ay ibinunyag nito na 120 provisions ang balak nilang amyendahan, habang 3 provision naman ang tatanggalin. Kabilang pagtatalaga sa Commission on Audit bilang internal auditing body ng Bangsamoro at ang pagtatalaga sa Commission on Elections at Civil Service Commission bilang regional offices lamang. Tatanggalin naman ang lahat ng mga probisyong patungkol sa nais ng Bangsamoro na magkaroon ng sariling Office of the Ombudsman. Bagaman mananatili ang operational control ng Chief Minister ng Bangsamoro sa Philippine National Police, tatanggalin naman ang coordination protocol sa military. Burado na rin ang pagtatalaga ng isang wali o ang siya sanang may kapangyarihang buwagin ang parliamentary government ng permiso mula sa Chief Minister. Samantala, sa line per line na pag-amyenda, unang naaprubahan ang pagpapalit sa mga salitang provinces and cities bilang areas. Aprobado rin ang partisipasyon ng mga kababaihan sa lahat ng mga desisyong gagawin sa Bangsamoro. Agad namang ibinasura ang pagpapalit sa mga katagang Bangsamoro people bilang Filipinos. Matapos ang panlima at pansampung taon ng implementasyon ng Bangsamoro, papayagan ang pagkakaroon ng plebisito sa mga lugar na nais mapabilang sa Bangsamoro. Sa kabila ng mga agam-agam na pwede raw itong strategiya upang ang teritoryo ng Bangsamoro. Pagtitiyak ng mga mambabatas, sang-ayon pa rin ito sa konstitusyon. Ano't ano pa man ang kahihinatnan ng botohan, siniguro ni Rodriguez na ang pinal na desisyon ay makabubuti para sa Mindanao at sa buong Pilipinas. Aniya, panahon na para makamit ang pangmatagalang kapayapaan nang hindi itinuturing na sub-state ng Pilipinas ang Mindanao. Ang bagong working draft ay binansagan na ngayong Basic Law of the Bangsamoro Autonomous Region. Sa ngayon ay nasa 8 pahina na ang natatalakay sa 109 na pahinang panukala. Hanggang sa ang itinakdang panahon para matapos ang botohan bago ang plenary session sa susunod na linggo. At yan na po muna ang ating ulat para sa mga sandaling ito. Mula dito sa kamera, ako po si Ara Perez.